Balak ng LTO na obligahin ulit ang mga motorista na sumailalim sa medical exam kahit hindi papaso ang kanilang lisensya. Kasunod yan ng mataas na bilang ng mga aksidente nitong nakaraang Semana Santa. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Pumila sa Land Transportation Office ang motorcycle rider na si Michael para mag-renew ng lisensya. Gumasto siya na mahigit 500 piso para sa medical exam. Pero kahit 10 taon na ang validity ng bago niyang lisensya, mukhang mapapagastos pa rin siya. Plano kasi ng LTO na i-require ulit ang mga driver na 2 beses pa rin kumuha ng medical exam sa loob ng 10 taon. Dagdag-abala nga yun pag gano'n. Di ba? Kasi nakakuha ka na nga nito, ba't papahirapan ka pa ulit ng ganong ano? Oo, pipila pa. Oo, pipila pa ulit, gagastos ulit, di ba? Paliwanag ng LTO, masyado raw kasing matagal ang 10 taon para makita kung medically fit pa rin magmaneho ang motorista. Taong 2021 nang unang i-require ng LTO na kumuha ng medical exam ang mga driver. Pagpatak ng ika-4 at ika-7 taon mula nang makuha ang 10-year license nila. Inalis na ito ni dating LTO Chief J.R. Tugade noong 2023. Pero naungkat ulit na ibalik matapos umabot sa mahigit 500 ang bilang ng mga aksidente sa kalsada nitong nakaraang Holy Week. The law is very clear. May visual check, may auditory check, then general condition check. Diba? But I think the doctors in the group will be more competent to determine ilang beses ba natin talaga i-check up. Mas lalo na yung mga senior citizens katulad ko na baka kailangan mas often. Ayon kay Mendoza, kahapon nga lang, mahigit 20,000 motorista ang nabigyan ng lisensya. 70% nito may lisensyang 10 taon ng bisa. Ibig sabihin, maraming motorista ang matitingnan lang ulit ng mga doktor sa taong 2035 pa. There should be a frequent medical examination for everybody. It should be mandatory because we're using the road. Sa meeting ng mga LTO-accredited medical clinics kanina, suportado ng mga eksperto na ibalik ang dating requirement na medical check-up tuwing ika-4 at ika-7 taon pagkakuha ng lisensya. Pero meron ding mga panukalang gawin ito kada 3 taon at kada 2 taon naman para sa mga senior citizen. Pag-aaralan daw ng LTO kung paano maipapasagot sa PhilHealth ang gastos para dito. Nakatakdang magbigay ng mga rekomendasyon ng LTO sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.